Hi guys! So, dito po magkahalo po ang damdamin ko, puso ko, pananaw ko. Dito po sa sinasabi pong The Big One. Kada may nagkakaroon kasi ng earthquake dito sa ating Pinas, bansa, isasambulat na po nila yung kanilang mga opinion sa Big One, ganon-ganon. Napansin ko po ilang years na pong nangyayari po ito. At ngayon pong napag-aralan natin ng Book of Revelation, meron pong binabanggit ditong napakalakas na earthquake. And definitely, hindi po ito darating sa Pilipinas o sa kahit anumang parte ng bansa, bago tayo madagit. Mangyayari lang po yan pag nadagit na tayo. At mangyayari po yan sa pangalawang bahagi ng tribulation. Ito po yung Great Tribulation. So right now, mas concern ko pong sabihin na sana mag-ingat po yung mga magpapatayo ng building. Okay? Siyempre may knowledge din po tayong binigay ng Lord. I hope susunod po tayo sa panuntunan ng mga kinauukulan kung paano po magtayo ng proper ng mga buildings, especially dyan po sa mga lugar na kung saan naman po napakaganda na po at well-developed na dito po sa atin pong Kamaynilaan, BGC, magbabanggit na po ako, Makati, at dito po sa Quezon City, marami pong mga bagong mga ngayon dyan, mga gusaling tayo. At yung mga ibang magpapatayo pa, I hope po nadatnan po kayo nito. I'm talking to all, Pilipinos na magtatayo ng building. Sana sumunod po sa panuntunan ng kinauukulan para hindi po magkaroon ng tinatawag na pagsisisi sa huli kung magkakaroon ng mga pagyanig o lindol. Kasi ang sabi nga po nila, at ito po'y uulit-ulitin ko, 7.2 will be equals to Big One. Pag sinabi pong The Big One, it is something na hinihintay po. Actually, talagang hinihintay na mangyayari. Kaya nga po may mga paghahanda, may mga earthquake drills, and I salute them to that. Noong 2019, we're about to attend something like that, pero hindi nga lang po natuloy dahil may lakad kami. 2019 so that's 6 years ago. Naging malakas po ang usapin nung 2019 kasi lumindol nga po at merong isang supermarket dito sa Pampanga na nag-collapse. So right after that, may nag-alok sa amin ng earthquake drills, ganito, ganyan. Hindi naman po kami nakapunta. The following year, sumugod na po ang COVID sa Pilipinas. Nakarating na po rito. At nakalimutan ang tungkol sa lindol. See? That's what I'm telling you. Kaya totoo po ang hype. You know what? Totoo po ang hype. HYPE. Do you think hype is good? Hype is real? Yes. Kailan ba yung pinakahuling hype? Di last month, noong September. Sabi, 23 daw, rapture na. Na-hype ang mga tao. Yan tinatawag naman na spiritual hype. Pag halimbawa, may bagong pelikula yung inahangaan nating Hollywood actor o actress, ang tawag naman dyan, movie hype. Kapag may bagong album like si Taylor Swift, na-release na yung album ni Taylor Swift o na-release na yung album ni Mariah Carey, o may bago na naman daw album ngayon ng Backstreet Boys, kung hindi ako nagkakamali, ang tawag dyan, pop hype o music hype. May mga hype po talaga. Hindi po natin yan matatanggal sa sistema at kultura. Hindi lang po ng Pinas, maging ng buong bansa sa buong mga mundo. Buong bansa sa mga bansa sa buong mundo kako po sana. Okay, kasi ito po talaga ay naka-built-in po sa tao yata ang ma-hype. Pero when you read the Bible, parang kanina po may nag-comment po sa akin. Ako hindi po ako pumapatol sa comment, but it's my opportunity also to read the comment. Tigilan ko na raw yung mga pag-preach ng end times kasi raw hindi na nga raw natuloy yung September 23. Uulitin ko po, wala akong kinalaman sa September 23. Bago pa po nila i-hype ang mga tao sa September 23, since 2022 po, ako po ay nag-preach na po at nag-share na po ng tungkol sa end times. Nag-aral ako ng eschatology, ilang Bible is hindi Diyos ko, hindi ko pinagmamalaki yung Bible school, OMG. Hindi ko pinagmamalaki ang mga yan. Maraming mga Bible school na akong napuntahan,
Okay, both online and hindi ko po pinagmamalaki yan. Si Jesus lang ang pinagmamalaki ko sa buhay ko. Kaya naman, yung mga natutunan ko roon sa eschatology, ibinabahagi ko kasi matagal ko rin pong binuro yun eh. Hindi ko naman po binabasa masyado. Pero ngayon po binabahagi ko po sa inyo, kaya ito pong sasabihin ko po sa inyo sa nagsasabing tumigil daw ako o yung ibang vlogger na o ibang preacher, kana po natin, preacher kami eh. We are preachers. Aminin na po natin yan to share Jesus. And I hope every Christian should be a preacher also. So, ito po, hindi po tayo titigil. Because rapture is an imminent event. It means, hinihintay natin yan anytime pwede mangyari. Bakit po tayo titigil? Kung tumigil ka, nangyari. Di kawawa naman yung hindi nakarinig. Di po ba? Wag naman pong ganun yung mga harsh comments. And I believe, yung mga magko-comment ng ganyan, yung mga medyo, ewan ko lang po kung Bible reader sila. Kasi if you are a Bible reader and you will ask someone to stop doing a good thing for God, for Jesus, I don't think so. Maybe magdududa po ako, what is that? Hindi ako titigil. Dahil, ang eschatology po ay dapat malaman. Actually, ngayon lang po nga tayo nagiging mahilig sa end times eh. Sige, bigyan ko po example. Last decade, okay, magbigay po ako sa example. Last decade, 2010 hanggang 2019. Bago sumipa si COVID-19. Hindi po ba? Bibihira nag-preach ng end times? Pag makarinig ka man dati ng mga preaching ng end times, minsan napagtatawanan pa, minsan dinededma lang. At isa po ako sa nandededma, although pinag-aralan ko po yan. Ang point ko, ganito po ang point ko dati, mga siguro 2011, 2012, matagal pa naman darating si Lord. Dahil marami pa siyang bibigyan ng chance na magsisi. Which is good naman, pero mas maganda ng ipangaral. Maganda ng i-share. Kaya nga po, included ang Book of Revelation sa Bible kasi, alam nyo, mapalad daw mga bumabasa nito. Okay? Yung mapalad ang bumabasa nito, yung ibang mga hindi nakakaunawa, sabi nila sa buong Bible daw yon, which is pwede naman po, pero yun po talaga exclusively sa Book of Revelation. When you are delighted to, you know what, to study more about Jesus' second coming or rapture and all that, you know what, although we have a lot of views, different views, mapalad pa rin tayo because we are very delighted or we are very excited for His second coming. Amen? Iba-iba nga lang po ang views, pero may reward lahat yan sa Lord. Kahit hindi pare-parehas ng view, may reward lahat yan. Kaya do not ask me, natitigil. Patigilan ko na raw yung ganun. Hindi nga raw natuloy yung rapture. Anong kinalaman ko sa rapture na yun? Anong kinalaman doon? Pero ngayon, concern ko lang po ito. Ito, medyo kakaiba po ito. Itong the big one na ito, mapaghahandaan naman natin ito with the wisdom coming from the Lord na binigay po sa atin. Kaya sabi ko sana, yung mga rules and regulations on how to build a house, a building, especially mga high-rise establishments, buildings, no? Sana man lang sundin natin yung mga panuntunan ng mga kinauukulan. Gastos na po natin kung may mga billions naman po tayo, millions naman po tayo, gastos na po natin mga building para maging matatag ang foundation. Foundation, kaming mga Kristiyano, ang foundation namin si Jesucristo. Dapat maging foundation niya rin po sila. Okay? At saka, pag founded ka kasi, tarang tayo mga Kristiyano, pag founded tayo kay Jesus, ano man yung ibato ng dyablo, madali po natin na pagtatanto na, sandali lang, may taktika na naman ito, may ginagawa na naman ito. Okay? So, again, siyempre kasama rin po doon yung tinatawag na pagsunod sa mga panuntunan. Ayun lang po may papayo ko po para kasi hindi nga po natin alam actually, mas malakas pa rin po yung lindol noong 1990, July 16, 1990. Was a small boy during that time and many people during that time. After that, kasi Monday po yung July 16 no? Alam niyo po ba, ikalinggo po noon, ika-Sunday noon, punong-puno ang mga churches. Iba't ibang relihiyon man, punong-puno ang mga simbahan. Yan po sabi ng namayapa po naming grandma. Sabi niya, punong-puno yung mga simbahan. Okay. Pero sa atin namang mga Kristiyano, punong-puno din, pero mas maraming sinasabi yung mga nandun sa kinagisnang relihiyon. Lumakad daw yung kanilang rebulto ni Jesus, lumakad daw, nawala raw dun sa... Natatawa na lang ako nawala daw dun sa istante,
lumakad daw, bumili raw ng pandesal. Ano ba naman yan? Tapos yung isa raw matanda, nagpicture daw siya doon sa simbahan, katabi raw nung Mother Perpetual Help na na larawan. Pinicturean niya matanda, alam niya doon matanda. Nung na-develop daw yung litrato, kasi dati hindi pa naman tayo, hindi pa naman sila po yun hindi pa naman sila hindi pa naman sila nakaka-experience ng mga bagay na meron tayo ngayon like gadgets na madali po tayong kumuha ng mga litrato, mga videos pa nga na ang lilino ng quality. Yun naman, they're good quality also, pero picture nga lang po. Polaroid. Tapos, yung Polaroid, ito yung madali pong ma-develop. In a matter of sec, just shake it like that. After you take the picture, shake it like that. Then, immediately it will appear on the image on the picture itself. Tapos, pagkatapos, yung uso naman yung Kodak, papadevelop mo. Ayun po yung sinasabi nung matanda na kumuha raw. Pinicturean niya yung Mother Perpetual Help, tapos may mga tao doon. Then, after that, lumabas daw si Jesus Christ doon sa picture. Totoo daw nangyari yon. Sabi ko naman doon sa nagkwento, nasaan yung picture? Akin na nga, pipicturean ko, papakita ko sa Facebook ako at saka sa YouTube. Wala naman silang mapakita sa akin. Pero totoo daw yun. Ay, mahirap po yan, kako. Kung sasabihin totoo, dapat may katibayan ako. Sabi niya, kung meron man, siguro napakalabo na, ay, pwede natin palinawin yan. May AI naman na ako. Mapapalinaw ako. Wala raw. Tapos yung mapakita. Kasi lolo raw niya. Kung lolo mo yun, dapat may napakita po kayo, kako. Yung mga usapin na ganyan. Yan nga po sinasabi ko po, no? Hype. Totoo po ang hype. There is a hype. Nangyayari po ang hype. Okay? So, ito po yung sinasabi ko po. At sana ito pong mga nangyayari sa paligid natin ngayon, wag natin naman masyadong i-associate sa patawa naman kayo. Wag niyo naman masyadong i-associate sa end times. Alam nyo, yung iba gumagawa lang ng mga bagay ng halimbawa, syempre yung gumagawa ng mga susi na lahat ngayon ay moderno na mga digital na, kasi nga nag-iingat lang sa mga masasamang loob. Pero not necessarily na yun po. Pero sabi ko nga po, yan po ay parang may patikim na. Ang tawag ko dyan, taste test of what will happen in the tribulation. Kasi ako naniniwala po, ako napakalapit na po. Walang halong pananakot yan. Sabi pa sa akin, for the sake of content, for your information po, wala po akong kita rito. Hindi pa ako kumikita rito. Kulang pa sa views, para ma-meet ko yon. And subscribers, kulang pa rin para ma-meet ko yun. I should have 10,000 subscribers yata. I mean, I don't know. And hindi ko na gustong malaman, no? Basta sa akin gusto ko, nandito ako to share Jesus. Kung ano yung current events. Yung current events connected kay Jesus, since Jesus is the owner of the universe, di ba? He's the creator of the universe. Lahat naman ugnay sa kanya. Bakit naman hindi? So, ganun lang pong gusto ko sabihin, no? May content po ako mamaya tungkol sa digital IT. God bless.